Nasa kamay na ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga text message umano ni Cedric Lee kay Bong Navarro. Matapos ang pambubugbog sa aktor, susubukan din daw ng NBI na ma-retrieve ang mga naburang palitan ng mensahe ni Navarro at Denise Cornejo na inaasahang makakatulong sa pag-usad ng investigasyon. Live mula sa Quezon City, may report si John Consulta. John. Joseph, ngayong hawak na ng NBI itong cellphone nitong si aktor na si Bong Navarro ay gagawin daw nilang lahat para ma-retrieve ang lahat ng mga di umano'y naburang text messages ng aktor. Lalo pa, particular nga Joseph, itong palitan daw ng text messages sa pagitan nitong si Denise at si Bong Navarro dahil sabi nga ng NBI, ebidensya raw itong matuturing sa kasulukuyang kaso. Bukod sa ebidensyang gaya ng CCTV footage sa kondo at ang sinumpaang salaysay ng aktor at TV host na si Bong Navarro, hawak na rin ngayon ng NBI ang ilang text messages ni Cedric Lee sa aktor, isang araw matapos ang pambubugbog sa kanya. Sa unang text message, sinabi ni Lee na dapat bayaran ni Navarro ang mga nasirang gamit sa condo unit ni Denise Cornejo, gaya ng sofa at TV. Dapat daw itong ideposito sa isang bank account. Bukod dito, meron pang babala si Lee na may mangyayari sa aktor kapag inulit ang ginawa nito. Sa isa namang text message, sinabi pa ni Lee na pwedeng kausapin ng aktor ang bank manager para mabayaran ang mga nasirang gamit. Kapag hindi raw nag-deposit si Navarro kinabukasan, alam na raw niya ang mangyayari sa kanya. Sa sumunod na text message, tiniyak ni Lee na tutupad siya sa pinag-usapan nila ni Navarro kahit ipagtanong pa niya sa kanilang mga kaibigan. Tagapagbigay lang daw sila ng hustisya at hindi extortionist. Barya lang din daw sa kanila ang ibabayad ng aktor. Sa ika-4 naman na text message, hinamon ni Lee ang aktor na ilabas na lang sa media ang lahat para malaman ng tao ang nangyari. Susubukan pa ng NBI na i-retrieve ang mga palitan ng text message sa pagitan ni Navarro at Cornejo. Nauna nang sinabi ni Navarro na noong nasa estasyon sila ng pulis, kinuha ni Cedric Lee ang kanyang cellphone at binura ang palitan nila ng text message ni Cornejo. It will be submitted for forensics and we will be able to identify the calls, the callers probably, or the text messages. Ang mga umunoy binurang text, ipinadala mula noong January 17 nang unang pumunta si Navarro sa kondo ni Cornejo. Hanggang noong January 22, gabi ng pambubugbog sa actor-host. Sa kwento ni Bong, pagkaalis niya ng kondo ng dalaga noong January 17, nag-text daw si Denise sa kanya ng "bad boy ka". Sa mga sumunod na araw, nagpapalitan pa rin sila ng text kung saan naglalambing daw si Denise at nangungulit na pumunta si Bong sa kanyang kondo. Sweetie pa raw ang tawag nito kay Bong. Si Denise, itinanggi na ipinadala niya ang mga text na yun. Wala pong ganun. Tsaka ang dami ko pong ginagawa para po makipag-text pa po sa kanya. Okay. Apela ng abogado ni na Cornejo at Lee, wag daw basta-bastang manghusga base sa mga lumalabas na impormasyon ngayon. May proseso raw dapat ang pagkalap ng ebidensya gamit ang cellphone. Ang investigasyon dito gawing patas. Yun lang naman pong hinihiling namin na pakinggan, parehong panig. Apela ni Atty. Calleja, tigilan na ang anilay character assassination sa kanyang mga kliyente. This is a legal case that has to be tried in the proper courts and not in the court of public opinion, nor be given a trial by publicity. Bigyan kami ng pagkakataon para mabigay din yung aming panig. Joseph, sa February 3 nakatakdang humarap itong si JP Calma at dito nga sa NBI, habang sa February 6 naman nakatakdang humarap itong si Soledad Ramos, ang sinasabing may-ari ng kondo, para ito'y mabigyan sila ng pagkakataon na maibigay ang kanilang panig at magkaroon din ng karagdagang impormasyon ng NBI kaugnay sa nangyari noong gabi ng January 22. Joseph. John, na-retrieve na ba yung, o kailan natin inaasahan na ma-retrieve yung palitan ng mga text messages nitong si Bong Navarro at Denise Cornejo? At ano yung sa tingin ng NBI na makikita nila pag oras na nagawa nila yun? Alam mo, Joseph, sabi ni Director Virgilio Mendez kanina ng ating nakapanayam, sinabi niya na gagawin daw ng NBI lahat para makuha agad, ma-retrieve sa lalong madaling panahon ito mga text messages. Kasi sinasabi nga ng NBI, NCR, Joseph, ay mahalaga na makita yung laman ng cellphone nitong si Bong Navarro for the simple reason na kailangan makita kung totoo nga ba talaga yung sinasabi niya na mayroong mga text messages na nagkaroon ng palitan nila nitong si Denise. Dahil narinig natin kanina mismo si Denise na nagsabi na hindi raw siya nag-text ng ganon kay Bong. Pero sabi naman ni Mr. Navarro ay mayroon daw talaga silang ganon
ganong klase ng usapan sa magitan ng text messages. So ang tanong na lang dito, sino ang mas credible sa kanilang dalawa? Magkakaalaman na sa oras na lumabas ang resulta ng forensic examination at pag-retrieve ng NBI sa mga naburang text messages ni Mr. Navarro. Joseph. Okay, maraming salamat, John Consulta.